Ngayon, yung mga empty bottle naman, hinugasan ko na, dinry ko na para kailangan mapiga ka agad to eh. Kasi pag nilagay sa rep, mga ilang linggo lang na mga isang buwan kuluntoy na yan. Kuluntoy, tuyot na. Hinihiwalay ko kasi yung medyo hilaw. Iyan ang pwedeng ilagay sa rep. Babalutin lang siya babalutin lang siya ng sa ilalim lalagyan ng sapit, paper towel. Kasi ang paper towel, kaya lang huhugasan mo na yan, i-drain, tapos saka ilalagay sa ilalim o kaya towel para yung tubig mag-absorb sa towel. Yan, taon na yan. Kasi pag sobrang init ngayon dito sa California, pag hindi yan inani, wala, puro tapon. Nahihirapan lang yung gardeners kapupulot. Hindi kasi interesado yung may-ari dito sa kalamansi. Eh matanda na, sa inyo yung gagamitin. Di nagka-uric acid naman pag sobra. Ako naman, wala rin ang magawa. Kasi kung di ko ito aanahin, sa dami, matatapon. Ngayon, bakit? Bakit nga ba yung kalamansi niya ay maraming bunga? Yung tinanim namin kalamansi hanggang ngayon, namunga ng kundot at hindi mapakinabang. Mahirapan ka pang pigain sa liit. Tingnan nyo. Yung sprinkler siguro nila, meron din eh. Kaya punong-puno lagi ng tubig. Kahit na mag-araw-araw siya dyan, mainit-init ang weather, buhay pa rin. Yun ang sikreto, parang tao. Pagkawari ipagod kayo, hindi kayo nakapagdala ng inumin, nadidehydrate, magkakahipoksya kayo, magkakaroon kayo ng sufficient na hangin or oxygen. Ay nako, nagkaroon ako ng hypoxia nung kasagsagan ng COVID noon. Dahil balot na balot ang aking buong katawan, dahil ayoko ng mikrobyo, ako'y natatakot sa mikrobyo. Kaya ang ginawa ko, binalot ko lahat ng aking katawan at may face mask pa ako. Face mask, meron pa akong nakalagay face shield. Grabe, hanggang sa hindi na ako makahinga sa takot dyan sa COVID. Ay nako, ang nangyari, buti walang kumuusap sa akin kasi importante yun. Pupunta ka sa isang lugar at i-regain mo ang hangin para makakuha ka uli ng hangin. Ganun lang ang gagawin nyo. Buti walang kumausap sa akin. Kasi pagka nagsalita kayo at nakapos na yung hininga nyo, tigok talaga kayo. Ganun. Awa naman ng Diyos. Medyo matagal din bago ako nakarecover na makuha ko yung hangin and up air. Pero talagang naranasan ko yung hypoxia kasi tuloy-tuloy ang trabaho ko noon eh. Ganun kasi akong magtrabaho sa backyard namin. Kasi time is limited dahil maraming trabaho. Wala ditong katulong. Trabaho mo lahat. Kaya simula nung nagka-hypoxia ako, nagre-rest na ako. Pinanonood ko yung mga favorite vlog ko at nasi-share ko rin naman sa mga friends ko.
para dumami rin ang mga subscribers nyo. Kaya lang, kailangan din kasi sa mga vloggers, pag sikat na sila, kailangan may time din kayong mag-share ng time na mag-click ng subscribe. Kasi kapag ganun ang fruitful life, yung nakapag-share kayo ng blessing din sa iba. Kasi pag nag-share kayo ng blessing sa iba, ang mangyayari sa inyo, mas pagpapalain pa kayo. Hindi yung parang sumikat tas biglang bumagsak. Yun ang mangyayari sa inyo pag hindi kayo marunong mag-tanaw ng utang na loob sa mga viewers nyo saka sa mga subscribers nyo. Ang ano kasi sa buhay, kailangan give and take. Hindi take and take. Pag take lang ng take, tataba kayo. Magkakasakit kayo. Kasi sobra na pala yung nakukuha nyong blessings. Hindi pa rin kayo marunong mag-share. Ang pinakamahalaga sa tao ay mapagbigay. Kasi pag mapabigay kayo, mas lalo kayong yayaman. Pagkatikom ang palad nyo, maghihikahos kayo. Ganon ang buhay. There is happiness in giving than in receiving. Ganon ang buhay. Ganon ang kahalagahan ng buhay at pakikipagkapwa-tao. Pag marunong kayong makipagkapwa-tao, mas maraming tutulong sa inyo pag nandun naman kayo sa gipit na sitwasyon. Saka mahirap yung nangangailangan na kayo, hindi pa kayo lumalapit sa gobyerno. Ganun may budget naman. Huwag puro rally. Kasi pag rally na rally, hindi nila naririnig ano yung nyo, hangarin nyo. Kung ano, lalapit kayo sa mga alam nyo natutulong sa inyo. Huwag rally na rally. Magra-rally kayo. Kagaya niyan. Bakit nga ba hindi magra-rally din kung naubos na yung pera nila dahil sa nasingil ng mga multa? Bawal masyadong mahigpit sa Manila. Ayaw nila nang nagpapark sa mga karsada kasi napokos ng traffic. Kaya madalas natitikitan. Ngayon, siyempre mauubos naman ang pera ng mga natitikitan dahil nandun ang hanap buhay nila. Ngayon, kung nauubusan naman ng yung natitikitan siyempre pagka naman may business na tindahan, sino magiging buyer nung kung bawal na pumark? Di wala. So ang may hawak pa rin ng budget, national budget sa Pilipinas, yung mga nangangasiwa. Ngayon, sino ba yung mga nangangasiwa? Sila ngayon ang mag-aabot ng tulong sa mga driver na nawalan ng prangkisa. Sila ang magbibigay ng kanya-kanyang cash assistant para may puhunan sila dahil